Go. Magandang umaga, Pastor. Kung pinapapasalamat sa pagkakataon na ito na kami ay makapunta dito sa inyong simbahan para makapag-interview sa inyo. Ako po si Mark Lawrence Galindo from Ilocos, isang UMC at isang mid-year student. Hindi po. Ipapakilala ko mga kasama ko kung mga pangalan nila. Ako naman po si Pastor Sherlyn Celestial at United Methodist, naka-assign po sa Tanay UMC. Ako naman po si Pastor Eugene Bringas na naka-assign po sa Lubao, Batangas Mission po, UMC. Ako naman po si Pastor Rumen, naka-assign po ako sa Buntong Tanay Mission, United Methodist Church po. Yan ang mission natin. Welcome po kayo sa UCCP Buena Vista Evangelical Church. Thank you, Pastor. Ako po si Pastor Jerry De Guzman at ang pinalakihan ko talaga, ako'y taga Rizal sa Cainta. Kaya yung mga taga-Tanay, sarap ang pasyalan doon. Basta Rizal, marami ng pasyalan. Yeah. So, welcome kayo sa church. Atin din ito. Hindi ito para sa ilan lang. Para sa atin. At nagpapasalamat ako na isa sa inyong mga nasa panel para makatulong ayon sa aking kakayahan at bahagi ng inyong curriculum sa inyong pag-aaral. So, welcome kayo. Hopefully may magpakain sa atin. Yun po. Ilang taon na po kayong ordained minister po basta dito sa Kung dito, yung alos kawa 1 year ko lang ng Mayo. Meron kasi tayong contract. Sa UCCP kasi may mga contract. So, start pa lang natin ng 1 taon, pero 3 taon yung term. sa isang term, 3 years yung binigay nila. Sa isang simbahan po. Sa iba-iba eh. Iba-iba. Iba-iba. Yung pinanggalingan ko, umabot ako ng 10 years sa 3 term. 3 term. So finish term ako sa Litran Dasmariñas. So dito tayo nilagay ng Panginoon na hindi ko naman iniisip na mapalagay sa malaking church kasi attendance ito sa isang worship pa lang. Malaki siya. Malaki yung ministry. Kaya may katuwang tayo na associate pastor na si Pastor Noemi and si Nabarosa siya. At may family ko. Diyan naman siya nakatira sa quarter, pastor quarter. Ako naman ay bukod ng bahay. Walking distance lang. Salamat po, Pastor. Ngayon po, Pastor, may mga ilan pong katanungan para sa inyo. Ibibigay ko po sa mga kasama ko yung mga question. Pwede niyo pong sagutin. Sige po. Yung una pong tanong namin ay, ano po sa palagay niyo ang mga prinsipyo o mga paninindigan ng inyong simbahan tungkol sa ekonomismo, sa malasakit, pakikiisa, at pag-ibig kaugnay ng mga ministeryo ng inyong church sa komunidad? Kung titingnan natin kasi nakapaloob tayo sa United Church of Christ of the Philippines. So hindi tayo hiwalay sa malawakang ministeryo ng ating iglesia. Kung tungkol ito sa ecumenism, yun yung ecumenical relationship natin sa iba't ibang churches. Catholic, Evangelical, NCCP churches. sa kabuuan ng ating NCCP ay ang ating UCCP, maging ang ating pinapapalubang konferensya, ang Lowland Cavite South Manila Conference, ay meron tayong pakikipag-ugnayan sa IFI. At yan ay malaking ministeryo ng ating iglesia. At maging kung
titingnan din natin, isa sa panalangin ng ating Panginoon, maging isa nawa sila. Di ba? At pinanggit yan sa John 17:21, di ba? Upang silang lahat ay maging isa, upang sumampalataya ang salita. So, isabihin, hindi ang pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kapatirang iglesia tulad ng ating mga Roman Catholic at iba pang may mahalaga ito. Kasi kahit ang Panginoon sa Kristo, hindi nag-isolate eh. Di ba? Kayo lang ang ililigtas ko. No? Ang salvation ay para sa lahat. Nandun yung respeto natin. Ang pakikipag-ugnayan natin para sa pagkakaisa, pagtutulungan, at yung paglilingkod natin sa pamayanan ay malaking bagay. Dito sa ating lugar, sa General Trias, partikular sa ating barangay, tayo'y kabilang sa kanilang once a month flag ceremony, no? Every month yan, Pastor. Every month yan. Yes. So tayo ang naging regular na tinatawag dito sa ating barangay tres ng Buenavista. Bago manalangin, una, start sa prayer na. Kali ko mukhang word kulang. So, magandang maibahagi ang iyong salita. Exhortation. So, sa ganung pamamaraan, di ko alam kung ano yung palakpak nila dahil natapos pa ako. Pero nagpapasalamat sila kasi kakarinig sila ng salita. Yes. So, sino-sino ito? Mga official ng barangay, mga tanod, mga volunteers Yes. na nandyan sila. Monday po Nakita natin. Yung ministeryo natin ay dinadala natin. Una, yung Panginoong Sokriton. Bagamat pinapakilala tayo bilang kapangalan na iglesia kasi yun naman yung identity natin as a church. Pero mas yung identity ni Kristo dapat mailarawan dito sa mga kapatid natin dito. At sila naman ay halos ang Biblia ay bukas sa iba't ibang denominasyon. At doon pumapasok yung ecumenism na kahit ang pare ay pwede natin imbitahan. Kasi hindi naman dinadala ang kanilang reliyon kundi ang relasyon din. At mahalaga ito sa ugnayan. Walang mangyayari sa ating bansa kung kakawatak-watak ang iba't ibang iglesia. No? Basta ang mahalaga dito, nagkakaintindi tayo, nagkakaunawaan na merong iisang Diyos. So kayo, Pastor, mayroon yung samahan dito ng mga iglesia, mayroon kayong mga projects sa community kasama-sama. Sa atin ay sa panahon, meron tayong sa sariling galaw at kilos na kung saan ay nagiging panawagan ito ng ating munisipyo. Kahit hindi naman sila manawagan, tayo ay bukas. Ino-open natin ang simbahan kung kinakailangan ng shelter. So, bahagi yan. Dito sa Cavite ay merong ecumenical group relationship. At bahagi dyan, kung kilala nyo si Pastor Henry Eduarte, bahagi siya dyan ay nagkakaroon po ng mga regular fellowship. Hindi lang tayo nakakasama, pero aware tayo kasi yan ay naiuulat natin sa conference. So, meron tayong programa sa conference, yung Justice, Peace, JPR, and Relationship. At yan ay bumababa sa bawat iglesia lokal. At nandun tayo, nakaagapay ang iglesia natin sa panawagan ng ecumenical relationship. So, hindi natin kina-compromise kung anong ating pinangahawakan pananampalataya. Pero bahagi tayo sa pagkakaisa para sa kapayapaan ng ating bansa. Ang ganda po nung paliwanag po ninyo ay napakayaman dahil ang dami pong nakakabahagi po itong iglesia nito sa ibang gawain din po ng ibang iglesia.
ang tanong po dito, Pastor Jerry, ano po yung kahalagahan ng interfaith dialogue? At paano po ito, yung simbahang ito, paano po nakikibahagi sa eksklusibong gawain po? Inclusive. O, inklusibong gawain. Kung usapin ng interfaith, kung maalala ko, pero parang 10 years ago, ay naging bahagi tayo as far as ako yung concern, ay merong annual retreat ang mga manggagawa. So, bahagi tayo doon. At ito ay ginawa sa Davao. Meron isang magandang ano dyan, temple ng mga Muslim at sa community ng tayo nakapasok, mga church workers na ating conference siya. At yung the late Bishop Padillo ay talagang yung pag-welcome sa atin. Alam natin pananampalataya ng mga Muslim. Pero anong po usapan natin yung pagkakaroon ng pagkakaisa sa sitwasyon ng ating bansa. Yung mahalaga ang dialogo kasi dito natin naiintindihan at naunawaan ang kailangan ng pagkalahatan. No? Hindi natin sinasalalay at hindi natin binabangga yung kanilang pananampalataya sa ating pananampalataya. Kasi ito ang magiging daan ng hindi pagkakaintindihan. Nakasalalay ang nakasalalay dito ay ang bayan ng Diyos. Kung hindi tayo makikipag-ugnayan sa kanila, hindi yung pagkatalunan natin yung ating pagkakakilanlan sa Panginoon. Hindi ito yun. Una, kailangan talaga ng respeto. Igalang natin ang pananampalataya at doktrina ng ibang denominasyon o kapananampalataya. Hindi natin kapananampalataya. Pero saan tayo pwedeng magsama-sama? Saan tayo pwedeng magkaisa? Kung saan ay yung ginawa ni Kristo sa ministeryo na may binanggit si Jesus, ako'y nabilang ko at inyong tinanong, ako'y nagkasakit at inyong ginawa, ako'y nagutom at inyong pinakain. Diba? At sinabi ng mga alagad nga sa kanya, kailan po namin yung ginawa sa inyo? Sabi ni Jesus, kung ginawa mo ito sa maliliit kong mga kapatid, may ginawa niyo sa akin. Maging gising tayo. Lalo ngayon, ay ginising tayo ng sitwasyon ng corruption at hayata. Kung hindi magkakaisa at hindi mag-uugnay, isang tabi muna natin yung kung ano yung ating mundo. Kasi hindi makakatulog ito sa pag-unlad ng ating bansa. At ang gusto ng Diyos talaga ay yung nga, maunlad ang relihiyon, pero baka sa pangsariling kapakanan, wala siyang pakialam sa nangyayari sa kapaligiran. So, dapat ay makipag-ugnay tayo. Mahalaga ang interfaith dialogue. Kasi nakasalalay dito, buhay ng ating mga anak, buhay ng ating bansa, at buhay ng ating pamilya. Kung pwede nga sana sa ngayon natin yung panalangin ni Canada Day. Diba? At yun yung panawagan, hindi sa iilan lang. Panawagan ni Canada Day ay para sa may malasakit sa ating bansa. Walang mangyayari kung hindi tayo magsasama-sama at magkakaisa. At ang mahalaga dito yung kapahayagan. At nakita natin yung ecumenical at saka interfaith na nagkaisa
na labanan ng korupsyon. At nakita natin ito, pinahayag ito noong September 20 sa EDSA, sa iba't ibang lugar, 21. di ba? 21, Sunday, Sunday. Sunday. Pinakita dito yung pagkakaisa ng bawat mananampalataya. Hindi tayo pwedeng tulagin ang nangyayari sa ating bansa. Kaya ito yung mahalaga sa atin. Hindi masama ang pakikipag-dialogue dahil hindi naman kasalanan ito yung ating anumang pinaglalaban pa ng palataya. Ay pinaglalaban natin ang pinaglalaban ni Kristo ng kalikasan sa kabuuan ng ministeryo ni Jesus. Yung may nakakailangan. Ano ang trabaho ng iglesia? Ano ang trabaho ng bawat iglesia? Sana kasama natin ang iglesia ng Kristo. Diba? Wala eh. Pero ganun pa nga. Pinapakita pa rin natin kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga interfaith natin, ng mga kapatid din natin sila. Sila din ay nilalang ng Diyos. No? May mahalaga ay nawa, respeto, pagmamahal natin. Dahil tigit sila ng kapwa din. Sila'y tulad din natin. Hindi natin ibabangga ang ating reliyon sa kanilang reliyon. Kundi pagkakaisahin natin, hindi ang ating reliyon sa reliyon nila, kundi ang ating layunin ng kapayapaan at pag-ibig sa kaligtasan ng lahat. Tunay po, Pastor, na napakalaga po nung pakikiisa at maging bukas sa ganung gawain ang bawat iglesia. Para po sa huling tanong, paano sumasaksi at tumutugon ang simbahang ito sa panawagan para sa panlipunang pagbabago? Manan tayo ay nakikiisa sa paglalahad ng ating liderato sa United Church. Meron tayong tinatawag na statement of faith. Yung statement of faith na yan ay napakahalaga, lalo tigit sa amin na kabahagi ng United Church of Christ. Alam niyo ba na ang ating United Church ay tinapapalooban ng 5 denominasyon. Magkakaibang denominasyon. Nandiyan na ang disciples, nandiyan ang ibang evangelical, nandiyan ang Evangelist, nandiyan ang Congregationalist, tapos yung Philippine Methodist. Philippine Methodist. Methodist. Ano ba sila? Iba pa ba yung Mayorita? Iba pa yan. So ito yung Presbyterian na Presbyterian. nagkakaisang iglesia kaya tinawag na United Church of Christ. Kumbaga, ito ang 5 pillars ng UCCP na nagkakasama-sama. At kaisa tayo doon. Pag sumulat ang ating obispo, so sapin ng paglaban sa nangyayaring korupsyon, kasama tayo. Ibinababa sa iglesia lokal. At ito yung ating panlipunang pakikiisa. Ito yung konkreto. Yung anak ng konkreto. Kasama tayo. Hindi naman lahat ng mga UCCP ay makikita mo sa kalye. Makikita mo sa kalsada at nananawagan ng pagbabago, pagkakaisa at laban sa nangyayaring korupsyon. Hindi lahat ang ating iglesia ay kasama at kaisa. Nandiyan ang konkretong pananalangin ng bawat iglesia, yung ministeryo. At isa pang konkreto na pag-ano sa ating lipunan ay bukod doon sa pagkalahad ng statement, dito lang, recently, na ang ating Christian Youth Fellowship, ating conference, ay naglagda ng isang kasulatan din laban sa korupsyon. Nagawa ito during the fellowship
of the Grand Fellowship of the CYF dito sa iglesia nitong nakaraang linggo ng 2110 mismo. Nasa di ba ay nandoon. Marami. So, hindi tayo dapat mabulag sa nangyayari. Bagamat hindi natin, hindi lahat ng miyembro ay maaakay natin lumabas sa kanila. Pero kaya natin na sila maging bahagi at kaisa. Dahil sama-sama na tayo sa nangyayari sa ito yung laban, hindi lang ito laban natin laban talaga na ito ng kabuuan. Kaya mahalaga na ang pakikipag-ugnayan natin. Magiging mabuti ang bansa kung mismo ang mga bawat reliyon at mga denominasyon at kasama natin mga interfaith denomination ay magkaisa lang laban sa mapaniil at mapangsariling mga kapakanan ng mga nag-aaring lalo tigil sa ating bansa. Sarili lang nila iniisip, hindi ang ating bansa. Tayo na malilim, kailangan pumangon at pasama-sama at supuin ang gawa ng kaaway at ihayag si Kristo na nananawagan sa ating mga pagkakaisa. Magandang tanghali sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap po sa amin dito sa inyong iglesia at dito sa ating Lowland Cavite South Manila Conference. Pastor, tunay nga na napakahalaga ng ganitong pagkakataon upang makita yung pagkikibahagi ng iglesia kahit magkakaiba tayo ng denomination. Naway patuloy po yung pagpalain kunin din sa ating mga ministry dito sa Buena Vista po, di ba? Buena Vista. Ayun po. Maging linaw din sa amin. Makakatulong sa amin ito na bilang mga estudyanteng pastor ay tawagan maisabuhay din namin. Kaya malaking bagay po yun. Malaking bagay po sa amin yan na makipag dialogo po sa inyo about sa mga ecumenism, may pakikisa at pag-ibig sa komunidad. At saka sa ating lugar kung saan tayo nakatalaga. Siguro baka may sasabihin po sila. Po, salamat po Pastor at God bless po sa inyong ministeryo. Tunay na napaka-yaman po nung ibinahagi po ninyo sa amin. Una, nagpapasalamat din tayo sapagkat ang mga official officers sa ating barangay at maging ng ating city General Trias ay membro natin. Ang ating kapitan, kasi itong church na ito, sabi nga nila, yung dami nila ay isang putok lang ito. So, isang family na sila din dumami. At yun yung pagpapasalamat natin na atin yung mga majority officers ng ating sa barangay. At tayo nagpapasalamat din sapagkat ang ating Vice Mayor ng ating General Trias City ay atin, membro natin sa lugar na ito. At ang kanyang pananampalataya ay hindi niya i-compromise. Bagamat ang isang lingkod ng bayan ay hindi madali, no? Kahit sa kanyang opisina may nagre-regalo ng mga imahe. So kinagawa niya, nire-respeto niya, nandoon sa kanyang office. Pero yung pananampalataya niya, alam niya kailangan. Kaya kung maalala niyo si Naaman, no? Na pinagaling ng Diyos pamagitan ng propeta at paglusong niya sa Jordan River ng 7 times, ay gumaling siya.
at nakilala niya ang Diyos ng Israel na buhay. Pero ang sabi niya sa Panginoon kay Propeta Elias, patawarin ako ng Diyos, ni Yahweh. Dahil meron siyang amo eh, di ba? Kahit general pa siya, meron siyang mas mataas sa kanya, sa hari. At ako'y sasamba doon. Di ba? Sasamba ako doon. Sabihin, kailangan niyang sumunod. Pero sa puso niya, alam niya kung sino ang tunay na Diyos na kanyang sinasamba. Kaya nga, hindi madali yung talatayan ng ating Vice Mayor. Kaya every time, gabi, dito siya, pumupunta siya dito, lumulugod siya, lagi siya nananalangin. Walang oras siya. Pupunta siya ng umaga o hapon kasi sinabi niya, pray ako. Bakit? Mabigat kasi. Mabigat yung kanyang tungkulin bilang Vice. Pero papasalamat tayo sapagkat naging daan siya ng biyaya. Yun yung maganda. Dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Pag-pray natin, yung mga nag-i-stand natin mga opisyal. May corruption. Alam niya yan. Alam niya na yan. Pero kaisa natin sila sa pagsugpo na ganitong nangyayari sa ating bansa. So, mabuhay ang UCCP, mabuhay ang Methodist Church. Maraming salamat po, Pastor. Sa oras na pinigay po sa amin. Siyempre, kanta po. Okay. May closing song ba? Kaya niya Pag na- magandang ari.